umahal po rin ni Agnoy. Yun. Sa'yo, baga yung mga sumuosin. Yun. Mas makaw, sama-sama Yun. Huwag kayo kasing madismaya ka agad-agad. No? Ang gawin na lang ninyo mga kaibigan, mag-focus kayo kung paano ninyo yun bang ma-improve yung skills ninyo or yung vlogging skills. Diba? No? Huwag nyo munang isipin yung yung sasahod ka agad. Tandaan nyo to mga kaibigan, walang ibang mag-aangat o magbabago ng buhay ninyo kung hindi mismo yung mga sarili po ninyo. Wala nang iba. Yung mga ganong comment ay nanggagaling sa mga taong siguro desperado, siguro naiinggit, siguro talagang hindi maganda yung araw, hindi maganda yung gising, o kaya may mga pinagdadaanan, imbis na makipag-away ka, intindihin mo na lang. No? Kasi mas magaan yun eh. Mas magaan na ibigay mo yun. Na kumbaga, kahit na ikaw ay yun bang pinagsasamantalahan, ikaw ay hindi gumaganti. At ikaw ay imbis na gumanti, yung kabutihan na lang ang isusukli mo. No? Magandang araw mga kaibigan. Kunin lang natin tong linabhan ni Maria. Bibigay ko sa kanya. No? Kasi nagsasampay si Maria at yun, ibigay natin itong kanyang labada. Kamusta na kayo mga kaibigan? Late na yung yung vlog natin for today. Anong oras na? Pasado 2:00 na ng hapon mga kaibigan, no? So ayan. Bigyan lang natin do. Salamat. Ayan. Ayan si Maria, nagsasampay. At so tuloy kayo mamaya? Oo, tuloy. Tuloy ano? Tuloy. Sige. Maghihintay muna tayo dito mga kaibigan. May kukunin lang si Maria dyan sa sa bakery para may kakapihin sila dun sa pupuntahan nila, no? So maghintay tayo bago tayo ulit bibiyahe. Kasi syempre tayo ay magkakatid na naman mga kaibigan, no? Ay nako, grabe yung init ngayon. So yan. It's summertime, it's summertime. Oops. Ayan. Ay, nakakatakot ang pagmamaneho dito sa kalsa. Na pumili pa ako ng tinapay para may kape kami sa aming pupuntahan. Pasyal kami dun sa may kaibigan ni Liam sa kanilang bahay. Dito kasi kailangan mag-appointment kung yun, maglaro yung mga bata at medyo malayo pa yung sa kanila, kailangan kami mag-appointment. Hindi pwede na basta-basta ako punta doon.
At ayun, ngayon ang araw na kung saan kami magkita. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Buti na lang pagpunta namin maghatid si Jeb, pero kung pagbalik namin mag-train na kami, sabi ko. So ayan na, mag-ano na kayo, dito na kayo at mag-ingat at enjoy na. At hanggang mamaya na. Okay. No? Huwag mong kalimutan yung susi dito at yung kainin mo dyan. Oo. Ay nako mga kaibigan, nawala kasi yung susi ko. So, hindi ko alam, hahanapin ko pa. Tayo naman mga kaibigan, syempre, umuwi na po tayo. Grabe pala mga kaibigan, no? Ayan, 29.5 degrees Celsius. Kaya pala, ang init-init sa labas, grabe. No? Ganun po ang temperature ngayon dito sa Germany. Pero sa umaga, ewan ko, napakalamig. No? So, kaya ganito, ang daming mga nagkakasakit na mga tao. No? Yung biglaang pag-change ng pagpalit ng weather, nakaka-apekto pala sa katawan yan mga kaibigan. Hindi ko alam. At least ngayon, hindi na po malala yung ating sakit at sana tuloy-tuloy ito na gumaling tayo, no? Para at least naman ma-enjoy natin yung magandang weather, di ba? Don't leave me here high and dry. Oh, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Ay nako mga kaibigan, kape tayo, kape. Tingnan natin to, hindi ko pa binuksan. Ano kayang binili ni Mrs. para sa atin? Ah, wow, paborito ko to mga kaibigan. Erdbeerplunde yung tawag dito. Strawberry, tapos yung cream niya, tapos may hindi ko alam kung ano itong asukal na to o kaya yung caramel sa ibabaw. Tapos tingnan natin, no? Para naman ano? Ay nako, ang sarap nito. Hay, apa. So magkapi-kapi tayo mga kaibigan. Siyempre, favorite ko to, favorite. Ang mga ganito, may mga seasonal na ano, yung mga benta nila sa bakery, ganun. Pag sa winter, wala ito. Wala silang bentang ganito. Sa summer lang. Oh, wow. Masarap, matamis nga lang. Umiiwas ako sa sugar eh. Oh my goodness, malapit na.
Ayan po ang oras mga kaibigan. Malapit na po yung football na gusto kong panuorin kasi ngayon, European Championships ngayon mga kaibigan, no? At, akala ko hindi naka-record yun. So, yun, European Championships ngayon mga kaibigan at gusto kong panuorin po yung European Championships. Kasi yung team po natin ay, may laro ngayon. So, meron pa tayong oras na magligpit ng ating mga pinagkainan, At syempre mga kaibigan, habang tayo po ay nagliligpit, gusto ko lang pong ma-share sa inyo, Kasi wala na po akong maisip na sabihin o i-share sa inyo, Para at least man lang, kahit na boring yung vlog natin, ay may share naman ako sa inyo, So, ito po ay para sa mga small YouTuber na kagaya po ng inyong lingkod. O kaya, kahit na hindi YouTuber. Pero, magpo-focus po ako sa mga small YouTuber na yun bang nadidismaya sila mga kaibigan dahil sa ilang taon na sila ay nag-YouTube ay hindi sumasahod. Ganito po kasi yan. Para sa mga kaibigan mo natin dyan na hindi nag-YouTube, meron pong threshold na sinasabi na dapat na ma-reach ng isang YouTuber bago makasahod. At yun po ay yung $100. So, bilang isang small YouTuber, mga kaibigan, lalong-lalo na kapag yung kamomonetize ka, ibig sabihin, yung kauumpisa na sumahod yung YouTube channel mo. Mahirap po, mga kaibigan, na makompleto yung $100 na threshold, So, ang maipapayo ko lang po sa mga kauumpisa lang, huwag kayo kasing madismaya ka agad-agad. Ang gawin na lang ninyo mga kaibigan, mag-focus kayo kung paano ninyo yun bang ma-improve yung skills ninyo or yung vlogging skills. Diba? Huwag nyo munang isipin yung yung sasahod ka agad. Kasi kapag kayo po ay yung kagaya ko na walang nakakakilala at walang kaalam-alam sa pag-YouTube at sa pag-vlog, ay it takes time na matutunan po yan. So, may mga tao, mga kaibigan, na bago sila maging successful sa pagbablog ay ilang taon po ang kinailangan nila para ba ma-master yung kanilang pagiging isang content creator, Kasi ang pagbablog ay hindi lang po pagbibideo ng sarili at kung ano-anong mga ginagawa, binibidyohan lang, tapos ina-upload. Hindi po ganun yun. Kailangan mo ring dumiskarte. Kung gusto mong may manonood sa'yo. Ako po mga kaibigan, ay matagal ko na pong inumpisa ng pag-YouTube nung 2020 pa po. Pero tumigil, tapos na-motivate, inumpisahan ulit, tapos na-discourage, tumigil ulit. Ganun po ang istorya po ng aking pag-YouTube. Tapos, nitong taon ko lang po, para bang sinabi ko sa sarili ko nga na bakit hindi ko ito ituloy-tuloy? Bakit So nung inumpisahan ko ulit, parang, may nanonood pala. Tapos dire-diretso na. Ngayong taon ko lang po maranasan na
sumahod ng buwan-buwan sa YouTube. Nung mga nakaraang taon, sumasahod ako pero hindi buwan-buwan. No? Yun bang ilang buwan, tapos makumpleto ko lang yung $100 US, yun, sasahod ako. Meron pang 3 buwan. Meron pang 4 na buwan. Meron pang half year bago makumpleto yung ano bang tawag nila doon? Yung threshold, no? Para makasahod po tayo. So mga kaibigan, huwag kayong bumigay kaagad, no? Kahit na ano yan, kahit na kaunti lang yung audience natin, ang importante, isipin muna ninyo yung audience, no? Ibig sabihin, bigyan nyo sila ng dahilan para regular na manonood po sa inyo. Ibig sabihin, kung ang content ninyo ay nagtuturo kayo ng kung paano mag-YouTube or kung paano gawin ng isang bagay. No? O kaya, yung normal lang na pagbablog, syempre, gawin natin. No? Maging consistent lang tayo. No? Kasi, mga kaibigan, ang pagiging isang consistent sa YouTube ay lalong-lalo na po sa nag-uumpisa or sa small YouTuber, doon lang po tayo mag-grow. No? Kaya, kapag hindi kayo sumahod, kahit na ilang buwan pa yan, walang nanonood sa inyo, kahit na, sabihin na natin 1 taon, wala pa rin nanonood sa inyo, no? So, syempre, tanungin natin, unang-una, syempre, yung sarili natin. Bakit kaya ganun? So, i-review natin yung channel natin kung bakit ganun. No? Kung tignan natin na may kakulangan at kung bakit ganun, pag-aralan natin. Ganun. Tapos, paunti-unti nating i-improve yung channel natin. Yun lang naman yun, mga kaibigan. No? Yung number 1 YouTuber na si Mr. Beast, no? Walang-wala siya noon. Walang nanonood. Tignan niyo yung channel ni Mr. Beast ngayon. No? Yung para sa akin na number 1 na YouTuber sa Pilipinas, ganun din. No? Yung number 1 noon na kilala na YouTuber na si PewDiePie, ganun din. Ilang taon po sila nagtiyaga at nagsumikap para itaguyod yung kanilang YouTube channel. Ilang taon. No? Si Kong TV, I think 2008 or 2009 siya nag-umpisa nag-upload ng mga videos. Tapos I think hindi, pwedeng magkamali ako dito mga kaibigan. Mga 2016 or 2017, doon siya sumahod. So imagine mga kaibigan, ilang taon yun. Di ba? So, ang gusto ko lang pong i-share mga kaibigan, huwag po kayong kahit na yung hindi YouTuber, pag may gusto kayong gawin sa buhay ninyo, no? May mga pangarap kayo, no? Unang-una sa lahat, tandaan nyo ito mga kaibigan. Meron at merong mga taong magdi-discourage sa inyo. Meron at merong mga taong pagtatawanan kayo, meron at merong mga taong, ano ba yan? Ano bang mga katangahan yan? Sinasayang mo yung oras mo lang dyan. Meron at merong mga ganung mga taong, mga negatibo along the way. No? Ang gawin ninyo mga kaibigan, subukan po natin na hindi magpa-apekto. No? Siyempre, kung tatanungin niyo ako mga kaibigan, dahil tao lang po tayo,
nung una, syempre naapektuhan rin ako. No? At normal lang po yan mga kaibigan. So, ang ginawa ko mga kaibigan nung una, syempre galit na galit ako. No? Gusto kong sakalin at suntukin yung mga taong mga nagsasabing ganito ganyan, no? Kasi ang masaklap dyan mga kaibigan, hindi po tayo kilala. Ang basehan lang nila ay yung pinapanood nila. So ibig sabihin, no? Meron silang hindi nagustuhan doon sa kanilang pinapanood. No? Imbis na manuntok ka ng tao mga kaibigan, basahin mo na lang yung mga comment na negatibo at kumbaga pag-aralan mo. No? Malay mo mga kaibigan, baka tama yung sinasabi nila. No? Pero yung mga comment na ang pangit mo, ang baho ng bunganga mo, sinungaling ka, no? Naaasar ako sa iyo, hindi ko gusto yung ilong mo, ang pangit ng mga mata mo. Yung mga ganong comment mga kaibigan, subukan po nating i-ignore. No? Ang pansinin natin na comment ay yung mga comment ba na meron siyang criticism, pero may sinasuggest siyang solusyon. Yun ang maganda. Yun ang pansinin natin. No? Yung mga pangit ka, yung mga ganon, ay alam nyo mga kaibigan, yung mga ganong comment ay nanggagaling sa mga taong siguro desperado, siguro naiinggit, siguro talagang hindi maganda yung araw, hindi maganda yung gising, o kaya may mga pinagdadaanan, no? Kasi yung mga taong matino yung ang pag-comment ay, pasensya na po, nabubulo na naman ako, ay yun nga, nagbibigay rin sila ng advice. No? Yun ang maganda. Pero yung basta laitin ka lang, imbis na makipag-away ka, intindihin mo na lang. No? Kasi mas magaan yun eh. Mas magaan na ibigay mo yun. Na kumbaga, kahit na ikaw ay yun bang pinagsasamantalahan, ikaw ay hindi gumaganti. At ikaw ay imbis na gumanti, yung kabutihan na lang ang isusukli mo. No? Yun ang dapat nating gawin para makaiwas tayo sa yun bang ma-stress tayo. No? Kasi masakit eh. Alam ko, masasakit yung mga sinasabi ng mga negatibong tao ng mga yan. At wala na po tayong magagawa dyan mga kaibigan. No? Kasi sila lang ang makakatulong sa kanilang mga sarili kung may mga pinagdaraanan man sila. Tandaan nyo to mga kaibigan, walang ibang mag-aangat o magbabago ng buhay ninyo kung hindi mismo yung mga sarili po ninyo. Wala nang iba. Kaya importante rin mga kaibigan, na alagaan natin yung sarili natin, tignan natin at hindi tayo ma-stress, tignan natin at hindi tayo magkasakit. No? Kasi wala na. Deads na yung mga pangarap natin kung pinabayaan natin yung sarili natin. No? Magsipag tayo, magsumikap tayo, pero kung ang kapalit ay yung kalusugan, maghanap na lang tayo ng ibang paraan para maiangat po natin yung sarili natin.
Ladies and gentlemen.